Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon ngayon at ano man po ang inyong ginagawa, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ito pong muli si Brad Rob. At muli po ay samahan niyo po sana ako mga kapatid sa atin pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At sana po ay napakinggan niyo na po yung atin pong part 1 nitong episode na ito, no? Na atin pong mga tinalakay. Kamusta naman po ang inyong pakikinig? Ayan. Um, Meron po ba kayong mga tanong? Salamat po doon sa mga nag-post na sa mga comment. Ayan, may mga nagsabi, salamat sa Diyos. Ayan, salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sana tuloy lang po at wag po kayong magsawa na subaybayan itong ating pong ginagawang maliit na podcast sa awa po at tulong ng Diyos. Ayan. Um, Kamusta naman po? Siguro naman ay meron na po kayong idea sa akin pong kalagayan. Ano po, mula nung ako ay nabautismuhan. Nagkwento po ako doon sa akin dalawang pinost na video nung nakaraan. At ayun po, sa mga nakakakilala po sa akin, sa mga kapatid, ayan, sabi ko po nung nakaraan, di ba, ako po ay ah, taga-Central. Diyan po ako nabautismuhan o nadoktrinahan sa lokal po ng Imus sa may Patindig Araw. Yan, Patindig Araw pa po noon. That was way back 1999. Ayan. At doon po sa mga nakakakilala po sa akin, kung meron man po dyan, um, pahala na po kayo. Kung kayo po ay magagalit, kung sakali man na kayo po ay um, naniniwala pa rin po kay KDR, ay sana po ay wag po kayong magalit masyado. Ano po, ang pinag-uusapan lang naman po natin ay aral. Wala naman po akong personal na galit kanino man. Ano po, wala po akong personal na intensyon na pasamain ang sino man. Ang sa akin lang po ay umanib ako sa ang dating daan o sa mga sa iglesia ng Diyos dahil po naniniwala ako na yung aral ay totoo. Yun po. At nanatili rin po ako sa iglesyang yan, sa samahang yan, dahil naniniwala po ako na totoo. Ngayon, ang pinangahawakan ko lang naman po, mga kapatid, ay aral. Ano po, ang tinitignan ko po ay yung aral. Ano po, wala po akong tao na tinitingnan kung sino man, kundi ang sa akin lamang po ay yung aral. Yun po ang aking tinitignan. Kasi yun ang ano yun ang batayan ng pagrerelihiyon natin 'di ba? Yung salita ng Diyos na binabasa natin sa Biblia. Kaya dapat kung yung aral ang ating batayan, dapat makita natin at make sure natin na nananatili yung aral na totoo. Pero kung alam mo na yung aral ay hindi na totoo, why do you have to stay? 'Di ba? Bakit ka pa manghahawak? Ano yung panghahawakan mo? Yung dahil yung tao na yon ay binilinan? Di lumalabas nga niyan, sa tao ka nangahawak. Di po ba? Kung sa aral ka nangahawak, dapat ang batayan mo kung yung aral ba na itinuturo dun sa samahan na yon ay totoo pa rin o baka naman naililigaw na. Di po ba? Kaya ako po mga kapatid, ako po ay nagbabase lang naman sa aral. Napansin ko mula ng pinagpahinga na po si Brother Eli, napansin ko na maraming mga bagay na binago na mga itinuro sa amin noon na sinampalatayanan namin sa matagal na panahon. Alam niyo po ako mga kapatid, naanib po ako 1999. At ang mga ngaral na nakita ko na nagtuturo ng aral ng Diyos, nakita ko po siya kung paano niya ipinagtanggol yung mga aral, yung mga nababasa sa Biblia. Di po ba? Nakita ko kung papaano niyang minake sure na ang itinuturo niya ay lahat nakasulat sa Biblia. Maingat yung mga ngaral na nakilala ko na pinakinggan kong nagtuturo. Di po ba? Tapos ngayon, kung ang papalit doon makikita ko na iba ang pagtuturo ni hindi nag-iingat sa kanyang mga sinasabi kung tama pa ba o kasang-ayon pa ba ng nakasulat sa Biblia yung tinuturo niya. Siguro naman
meron akong karapatan na magkaroon ng pagdududa. Ano po? At nung nagkaroon na nga ako ng pagdududa, nagkaroon ako ng pag-iisip na parang mali. Ano? Kaya lang, ang problema, kasi alam nyo, sa panahon ni kapatid na Eli, pag medyo may tanong ka o meron kang parang alanganin o naiisip mo, parang meron akong hindi ko malaman kung tama ba to o hindi. Meron kang matatanong eh. Ano, ang pangunahing matatanong mo si kapatid na Eli. Kaya lang po, ang problema dito po sa ating sa bago nating doon sa pumalit, eh hindi mo na siya matanong, 'di ba? Ewan ko, sabi nila meron daw consultation, pero wala akong nakikitang nagiging consultation sa kanya eh. 'Di ba? Wala nang wala nang paraan para ma-reach out mo siya. Hindi katulad sa panahon ni kapatid na Eli na sa panahon ni kapatid na Eli, dumalo ka ng pasalamat sa Apali tapos pumila ka doon pagka oras na ng consultation. May tatanong mo kung anong gusto mong itanong. Hindi po ba no mga kapatid? Kaya nagkaroon ako ng pag-iisip na parang hindi na tama ito, parang mali na ito. Kaya lang, hindi naman siya matanong. Di po ba ng mga kapatid? Kaya, yun po ang dahilan kung bakit ako po ay hindi na po dumadalo dyan sa samahan na yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay galit po ako kay DR, personal sa kanyang, alam niyo yun. Kasi marami ngayon, 'di ba? Ang pag-atake kay DR, mga personal na no, ng mga bagay-bagay. Pero ako wala naman po akong ganun na gusto ko siyang atakihin sa personal niyang pamumuhay, kung siya ba ay may itsura o wala, o pangit ba siya, o ano pa man. Hindi po ba? Hindi po ganun eh. Ang sa akin lang, kung yung tinuturo niya ay totoo pa rin, why not? Bakit naman hindi ako mananatili? Di po ba no, mga kapatid? At naikwento ko nga po sa inyo nung nakaraan, di po ba? Ako po ay nabautismohan noong 1999 at nabautismohan po ako ang bautisador ko po ay si kapatid na More. Ayan. Nabautismohan po ako actually ay June 1999. Tapos actually hindi po naglipat ang taon, alam niyo po mga kapatid, ako po ay nagnasa na magmanggagawa. Actually meron akong naging parang kaibigan no, nung bago pa ako sa iglesia. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, taga-lokal din yun ng Imus nakasalamin siya. Parang dalawa kami na nakapag-usap na, alam mo, maganda magmanggagawa kasi meron niyang mga aralan na merong magtuturo, si Brad Eli mismo magtuturo. Ayun, so parang naengganyo ako. Sabi ko, okay pala yun, total, nung panahon na yon hindi pa naman ako ganun ka-busy. Ano po, nagnasa ako na magmanggagawa kaya umattend po ako ng klase ministerial. Ayan. Hindi po naglipat ng taon. I think June ako nabautismuhan tapos naging kapatid lang ako, yung ordinaryong kapatid, padalo-dalo for some time. Mga isang buwan o 2 buwan. Tapos nakipag-usap na po ako sa ano sa district leader. Ayan. Sa panahon noon kasi worker, tapos district leader. Kasi may distrito yan bawat lugar. Halimbawa, sa Cavite, buong Cavite, meron yang distrito. North, South, East, West, and Central. Ayun. Kaya nga yung Cavite, yung Imus Cavite, Dasma Cavite, yan, part yan ng Central. Kaya ako, nadoktrinahan ako sa lokal ng Imus. Kaya part po ako ng Central District. Ayan. At natatandaan ko nun, kinausap ko nga po nun, yung district servant or district leader sa panahon noon. Ang district leader yata nung panahon na yun, si Brad Pablo Anggepa. Ayan. So siya ang actually, ang aking unang-unang naging district leader. Ayan. Kilala ko po yan si Brad Pablo Angge. Mabait po yan at po siya, mahilig din po yan magbiro, ayan, makipag mingle, lalo na pag meron po mga aralan. Ayan, mabait po yan si Brad Pablo Angge. Mahilig yan sa kape, kape-kape. Sa bagay, lahat naman ng manggagawa mahilig sa kape. Alam niyo yun, kasi ang mga manggagawa noon sa panahon ni kapatid na Eli, talagang
ano yan, tinuturuan niya na magpuyat, laging mga panggabi yung mga ano niyan, mga ginagawa, mga aralan, alam niyo yan, mga meeting, meron pa nga mga pamorningan na meeting eh. Ayan. So, yun po ang unang-unang naging district servant ko po. Tapos noon, lumipat na si Brad Pablo, si Brad Noel Gonzales naman. Ayan. Medyo ano yun, si Brad Noel naman, medyo ano siya, medyo, paano ba, parang cool, ano siya, medyo tahimik, ayan. Pero mabait rin naman si Brad Noel, Noel Gonzales, ayan. Alam ko nasa Brazil na siya ngayon eh, ayan. Tapos sumunod naman, ito si Brad Dennis Kasipagan. Ito mabait din itong si Brad Dennis, masipag to. Kaya tama, bagay sa kanya yung ano eh, yung apelyido niyang Kasipagan eh. Talagang hindi mo makikita yan na nakatambay lang sa ano sa district office. Talagang lagi yan, lumilibot, umiikot. Maliit lang siya na tao pero makikita mo maano yan, makisig. Ayan. Nalulungkot lang ako kasi ano pala to, nagkaroon siya ng tawag dito. May nangyari po sa kanya at ayun, pinagpahinga na po siya ng Diyos. Tapos isa sa naging district servant ko po is si Brad Levy Fajardo. Mga district leader pa po pala to, no? Hindi pa servant kasi leader pa po sila noon eh. Tawag sa kanila district leader. Ayan, si Brad Levy, ito naman, ano to, mahilig to sa mga pulong-pulong. Yan, gusto niya, laging nagpupulong. Yung mga manggagawa, laging nag-ano, mag-ano kayo, mag-Bible study kayo, ganyan. Siya mismo kasi nag-ano rin siya eh. Actually, ano nga to si Brad Levy eh. Nakakatawa to kasi meron siya palaging mga kasakasamang worker. At meron din siyang taga-basa. Ayan, mabait si Brad Levy actually. Medyo stricto lang siya, pero hindi siya gano'n ka-stricto. Maano siya, magiliw din siyang tao at maraming mga kapatid na magaan ang loob sa kanya. Pagka dumadalaw siya doon sa mga lokal, nagsasalita siya sa harap ng mga kapatid. Ayan, mabait yan si Brad Levy Pajado. Tapos ito naman, ang isa si Brad Manny. Nakalimutan ko yung apelyido ni Brad Manny eh. Ano to, si kapatid na Manny ay isang barbero. Ayan. So, makikita mo siya, nagugupit siya ng mga tawag dito, buhok ng mga worker, ng mga parang nakwento niya sa amin dati, nagugupit siya ng buhok ng mga KNP. Tapos, ang huling-huling naging district servant ko o district leader, si Brad Armin Boluntad. Ayan, ito po si Brad Armin. Ito yata, siguro sa kanilang lahat, ito yung masasabi ko na pinakamabait, pero tawag dito, pinaka istrikto pagdating sa Biblia. Ayan, pinaka-istrikto. Pinakamabait siya kasi, ano siya, para siyang tatay, alam niyo, para siyang tatay figure na mabait siya, magiliw siya sa mga tapos hindi siya nagagalit. Parang never ko pa siyang nakitang nagalit actually. Lagi siya 'pag nagsalita nakangiti lang. Alam niyo 'yun, parang medyo may edad na siya nun. So para siyang isang tatay 'no na na 'pag yung espiritu niya, yung pakiramdam mo sa kanya, ako bata pa ako nun, eh, nasa 20s pa lang ako no'n, eh. So, para sa akin ano na siya, eh, para siyang isang magulang na na nag-aalaga sa nagpapalaki at dumidisiplina sa mga anak, gano'n. At ayun, pinaka-strikto din 'to kasi siya yung district leader na pagka nag-aaralan, kasi dati pagka sinabing aralan ng distrito, ang mga kasama lang do'n yung mga trainees, yung mga KNC workers, ganyan. Pero siya, kasama lahat. Yan, pati regular worker. Tapos pati regular worker, merong assignment sa kanya. Kailangan meron kang kabisadong mga talata. Ayun. Tapos pati regular worker, ini-screen niya. Yan. Kasi dati, 'di ba merong outline dati? Merong outline, may paksa.
Ayun, ang ginagawa sa mga training, yung paksa na i-distribute sa aralan, pag-aaralan yun ng mga trainee, tapos i-screenin ng mga district leader. Ayun, tapos yun, i-screenin para makita kung pwede na bang magsalita sa harapan. Ayan, kaya, ayun, si Brad Armin, siya yung ano, yung tawag dito. Siya yung ano, yung nag-i-screen, ini-screen niya pati yung mga ano, yung mga regular worker. Kaya sabi ko, siya yung pinakamabait, pero siya rin yung pinaka-stricto pagdating sa Biblia. At lahat ng mga ito na naging district leader ko na nakasama ko, mababait po sila at nakita ko po yung kani-kanilang mga kalagayan, nakita ko po kung paano sila nagtiis, na mahala ng may kaayusan ayon sa Biblia. Ayan. Kaya magpapasalamat po ako sa mga taong ito dahil sila po ay naging kasangkapan ng Diyos para ako ay makapagpatuloy sa pagiging worker nung panahon na yon. Dangan nga lamang at hindi din ako nakapagpatuloy ng tuloy-tuloy. Nahinto rin po ako. Pero siguro that's going to be another story. Ayan. So ngayon, pinakilala ko lang po sa inyo yung aking mga naging district leader. Ayan. Meron po diyan mga naging kasama po ako sa parang core group. Kasi ang district leader, meron niyang mga parang core, hindi naman, walang pangalan na core group, no? Pero parang yung pinagkakatiwalaan nila, meron silang secretary, alam niyo yung taga-edit ng circular, kung meron man circular, mauutusan, mga ganyan. Ako po kasi, there are times na napatira din po ako sa mga lokal, sa mga district office. Ayan, so may mga nakasama ako na district servant na naging malapit din ako sa kanila at alam ko naman na for some time ay napagtiwalaan din naman po nila ako during those times at ayun naging kasama ko po sila sa mga gawain. Lahat po 'yan mga taga Central. Actually sa Cavite ang naikutan ko po ay pinakamatagal po ako sa Central District, ano po. Tapos nalipat po ako ng North District at huli ay nalipat po ako ng South District. Ayan. Siguro sa ibang pagkakataon medyo mahaba na pala yung naging kwento ko. Ito pala ay continuation po. Ito palang ating ginagawa ngayon ay continuation ng ating paksa na pinag-aaralan. Natatandaan niyo po ba mga kapatid? Sige, atin na pong ituloy yung ating paksang pinag-aaralan. Ang paksang pinag-aaralan po natin yung may karapatang mangaral ng salita ng Diyos sa panahong kasalukuyan. Ayan, di po ba? Nung nakaraan na pag-aralan po natin na kailangan talaga may mangaral ng salita ng Diyos eh. Bakit? Katotohanan, sabi ng ating Panginoong Kristo, ang salita mo'y katotohanan. Sa mundong ito, napakadami ng mga bagay na nag-e-exist. Kabi-kabila ang kasinungalingan, kabi-kabila ang hindi katotohanan. 'Di ba, no? Lalo na lumalaganap na ang AI ngayon ay minsan nagagamit po yan ng mga masasamang tao para magpakalat ng hindi totoo. Ang social media, isang platform yan na napakadaling mag-post ka lang ng hindi totoo dyan, may maluloko at maluloko ka eh. Hindi po ba? Dati kasi hindi pa uso ang social media. Kung gusto mong magkalat ng kasinungalingan, iisa-isahin mo, may pupuntahan ka, may kakausapin ka, by words of mouth, 'di ba? By sa pamamagitan ng pagsasalita, lumalaganap. Ngayon hindi eh. Mag-post ka lang kahit nasaan kang lugar, nasa kwarto ka, nasa ibabaw ka ng bubong, o kahit nasa loob ka ng CR, makakapagkalat ka ng ng hindi totoo eh. 'Di ba? Sa mundong ito na madaling lumalaganap ang kasinungalingan, hindi ba mas deserve ng katotohanan na lumaganap din naman, mga kapatid? At sabi nga ng Diyos, sabi sa Biblia, unang Timoteo 2:4, yun ang kalooban ng Diyos, na ang lahat ng mga tao'y maligtas at mga kaalam or makaalam ng katotohanan. Bakit? Dahil ang katotohanan na yan ay ikaliligtas po natin. Yung salita ng Diyos na katotohanan,
ikaliligtas po natin yan, mga kapatid. Kaya alam nyo, mas lumalaganap ang katotohanan, mas maraming maliligtas. Di po ba? Ano ibig sabihin? Mas lumalaganap ang kasinungalingan, mas maraming mapapahamak. Kaya alam nyo, labanan yan eh. Labanan yan ng katotohanan at ng kasinungalingan ngayon sa mundo. Kaya lang, kung papaanong dumadami ang kasinungalingan, dahil madaming nagpapalaganap na kasinungalingan na bulaan. Bakit? Sabi ng ating Panginoong Kristo, di po ba? Maraming lilitaw na bulaan. Di ba? Mga bulaang propeta, ililigaw ang marami. Bakit? Kasi dala-dala nila, kunwari, ebanghelyo, pero mga pinasamang ebanghelyo pala ang dala nila. Di ba? Ginagawa nila, inililigaw nila ang tao. Ginagamit nila kunwari ang ebanghelyo, pero ebanghelyong pinasama. Di ba? Makikita niyo po yan mga kapatid. Paano nila napapasama ang ebanghelyo? 'Di ba? Ayan. Siguro pag-aralan natin 'yan sa ibang pagkakataon. Paano napapasama ng mga mangangaral ng bulaan ang ebanghelyo? 'Di ba? Ibig nilang pasamain. Pero alam niyo mga kapatid, ang ebanghelyo fix po 'yan eh. Katotohanan 'yan eh. Di po ba mga kapatid? Katotohanan niya na salita ng Diyos. Fix po yan. Hindi mo mapapasamayan. Pero merong mga gumagawa ng paraan para mapasama ang ebanghelyo na yan. Papaano po yan? Parang ano no, contradicting. Hindi mapapasama pero pinapasama nila. Paano kaya yun nangyayari mga kapatid? Pero sa ngayon, pag-aralan muna natin yung may dala-dala nung ibang ebanghelyo. Yung may dala-dala ng mga yung may dala-dala ng mga kasinungalingan. Yun nga ang mga bulaang propeta. Kaya alam nyo, among those masasamang mangangaral at mga maling bulaang propeta o mga bulaang mangangaral, dapat po mga kapatid, makilala natin kung sino ang may karapatan o binigyan ng Diyos ng karapatang mangaral. Ayan. So, ayan mga kapatid, interesado po ba kayong malaman sa Biblia kung sino ba ang may karapatan na mangaral ng salita ng Diyos? Kasi hindi nga lahat may karapatan mangaral. Bakit? Kasi hindi lahat ang dala-dala ay ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. O ngayon, pasok tayo mga kapatid. Alamin natin ang ating paksa. Sino ang may karapatang mangaral? Ano po? Tanungin natin ng Biblia. Sino ba sa Biblia ang nakasulat na pwedeng mangaral? No? Kasi may mga mangangaral ngayon na ako ay nakausap ko ang Diyos. Ayan. Yun daw isang leader ng isang samahan nag-ayuno ng 40 days at 40 nights. At bigla merong tumawag sa akin. Nung ako po ay nag-aayuno mga kapatid, meron pong tumawag sa akin. Tercio, Tercio, tama ang ginagawa mo. Ayan. kaya, kaya nangaral na. Nung siya daw ay nag-aayuno at ayun, nagpapahinga siya. Sabi daw sa kanya ng boses, tama ang ginagawa mo. Nung parang panahon na yun, nag-aayuno ka. Ibig sabihin, mag-ayuno ka na lang, huwag ka na mangaral. Di ba? Hindi naman sinabi, tama ang ginagawa mo, sige, mangaral ka. Di ba, no? Meron naman daw, kumain ng saging ng 5 taon. Hindi ko alam kung saan na ba yun, yung isang mangangaral na nasa Davao. Kumain daw siya ng saging ng 5 taon. At doon niya daw natalo si Satanas. Hindi po ba? Meron naman, ang ating paminamahal na pastor, mga kabatid, mga kababayan, ay bumubuhay po ng patay. Ayan. Bumubuhay ka ng patay. Paano ka nakabuhay ng patay kung ang sarili mo ay hindi mo kayang pagalingin? Di po ba? Oh. Marami mga ganyan ngayon nagki-claim sila na sila ang sinugo o mangangaral ng Diyos. Pero pag in-scrutinize mo, teka, totoo ba na mangangaral to ng Diyos? Baka mamaya sa bibig lang ito. Diba, no, mga kapatid? Kaya alam nyo, sa Biblia, dapat po alam natin sino ang pwedeng mangaral o may karapatang mangaral. O ito ha,
Magbabasa po tayo mga kapatid sa Biblia. Roma 10 at 15. Ito po ang ating mababasa. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat. Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ayan. Ito po, sinabi po ng ating apostol na si Pablo. Ang sabi po ni Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayan. Tanong ito mga kapatid. Anong tanong? Paano ka makakapangaral kung hindi ka sinugo? Anong ibig ipunto dito ni Pablo, mga kapatid? Ang ibig ipunto dito ni Pablo, ang isang tao pala, para ka makapangaral, kailangan suguin ka ng Diyos. Hindi po ba ganun, mga kapatid? Tama po ba to? Tama po ba itong binabasa natin? Ulitin natin, sabi ni Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Anong ibig sabihin nito? Pag hindi ka sinugo, hindi ka makakapangaral. O ano pong ibig sabihin ko, mga kapatid? Ang may karapatan palang mangaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa panahon nating ito, mga kapatid, kailangan sinugo ng Diyos. Ano po? Anong ibig pong sabihin, mga kapatid? Ang mangangaral ng Diyos ay sugo ng Diyos. Di po ba? Kaya alam nyo, hindi hindi ito isang claim. Ano po? Kasi ganito yan, mga kapatid. Sabi nila, si Brother Eli daw, dati, hindi niya naman daw kiniklaim na sugo siya ng Diyos. Ayan. Tapos lately na lang daw, kinlaim niya na sugo siya ng Diyos. Ayan, kaya naging sugo na, ganyan, etc. etc. Alam niyo, mga kapatid, kahit kailan naman, hindi naman talaga sinasabi ni kapatid na Eli, verbally na, sugo ako ng Diyos. Ako'y sugo ng Diyos. Ako'y sugo. Hindi mo naman siya maririnig na ganun Bakit? Kasi hindi niya naman hinahanap yung sarili niyang glory. Sa bagay, alam nyo, sabi nga ng kapatid na Eli, hindi naman glory yung pagiging sugo Hindi yun glorious Sa panahon natin ngayon, para bang pag sinabing sugo ka ng Diyos, ayan, man of God, para bang untouchable ka, hindi ka na hindi ka pwedeng salangsangin, mga ganon. Alam nyo, pag sinabing sugo, inutusan. Hindi po ba? Inutusan. Ito, basahin nga natin. Sa King James. And how shall they preach except they be sent? Sent. Isinugo. Di ba? Pag sinabing isinugo ka, inutusan ka, sinend ka doon. Di ba? Inutusan ka ng Diyos para mangaral. Kaya alam nyo, mga kapatid, ang isang mangangaral ng Diyos, kailangan sinugo. Hindi yan kiniklaim. No? Halimbawa, nakabasa lang ng talata sa Biblia na, ganito pala, ang kapatid na Felix Manalo ay ipinanganak at nangaral noong 1914. At noong 1914 ay mayroong giyera na naganap. At yung giyera na yon, na naganap na yon, ang kapatid na Felix ay nangangaral nung punto na yon. Kaya natupad ang hula. Ayan. Natupad ang hula, kaya siya ay sugo. Ganun ba ang Hindi. Hindi. Natupad sa kanya na siya ay uod na Hakob na nanggaling sa silangan, kaya siya ay sugo. Hindi po, mga kapatid. Alam nyo, hindi nyo kailangan lumayo. Dito mismo sa talata na to, malalaman mo kung sino yung sinugo. Anong sabi? Ulitin natin
At paano silang nagsisipangaral o paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ayan, ang sinugo po ng Diyos, mga kapatid, nakakapangaral 'to, 'no? Anong pangangaral na dala-dala niya? Ano yung ipinapangaral niya? Yun yung magandang balita, 'di ba? Sabi nga, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya alam niyo mga kapatid, ang may karapatan na mangaral ng salita ng Diyos, ano po, walang iba kundi kailangan ikaw ay suguin. O ngayon, dito na tayo mag-uusap. Sino ang sinugo? 'Di ba? Sino ba ang mga sinugo? Kasi sasabihin nung iba, ako ika ay sinugo. Ako ika ay sinugo. Kami ika ay sinugo." Ayan. So kanya-kanyang claim na sila ng sinugo ano. Magbasa nga tayo sa Biblia kung ano ang isang katangian ng isang sinugo ng Diyos. Eto, 1:7 at 17. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Ayan. So, dito sabi ng Panginoong Kristo, gusto niyo gumawa ng totoo, gusto niyo gumawa ng kalooban ng Diyos, malalaman niyo kung sino yung sa Diyos at humahanap lang ng sarili niyang kaluwalhatian. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang mangangaral dalawang klase yan. Isang sa Diyos, isang humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian. Yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Dalawa sinabi niya. Ano ngayon ang sabi niya? Ang humahanap ng kaluwalhatian yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Yan. So sa dami-dami ngayon na nagke-claim na sila ay sinugo ng Diyos, malalaman mo ang sugo talaga ng Diyos. Ano yon? Unang-una, hinahanap niya hindi yung kaluwalhatian niya. Hindi ang ipinangangaral niya yung sarili niya. Ano? Hindi siya mataas. No, hindi niya itinataas yung sarili niya. Anong ginagawa niya? Ang hinahanap niya, yung kaluwalhatian nung nagsugo sa kanya. Sino ba nagsugo sa kanya? Ang Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo, ang humahanap ng kaluwalhatian nung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At, eto pa ang isa, sa kanya'y walang kalikuan. Diyan mo pala malalaman ang ano ang isang sinugo ng Diyos. Ano 'yon? Hindi mo mapapamalian. Sa kanya walang kalikuan. Bakit? Ang hinahanap niya yung kaluwalhatian nung sa kanya'y nagsugo. O di checklist tayo mga kababayan. Checklist, no? Ayan. Tingnan niyo po lahat ng mga nangangaral ngayon. Ano po? Kung ang hinahanap ba nila yung sarili nilang kaluwalhatian, 'no? Ang itinuturo nila, sila yung maitaas, sila yung maging magaling, sila yung tama, sila yung, naluluwalhati. Pagka gano'n ang mangangaral na nakikita ninyo, ekis na po kaagad 'yan. Hindi 'yan ang sinugo ng Diyos. Dahil ang sinugo ng Diyos, sabi ng Panginoong Kristo, hindi ito mapapasabalian. Ang isang karakter ng taong sinugo ng Diyos, ano po mga kapatid, siya ay humahanap ng kaluwalhatian nung sa kanya'y nagsugo, 'no? Ang hinahanap niya yung glory ng God, hindi yung glory ng sarili niya. Maraming mga mangangaral ngayon, sila yung naluluwalhati, 'di ba? Sila yung nakikitang magaling, sila yung 'di ba? Sabi ni Kibuloy, ang hindi kayo makakarating sa Ama.
maliban dumaan kayo sa akin. Di ba? Malibang dumaan kayo sa akin ay hindi kayo makaparoroon. Ako ang pipirma sa inyo mga kaluluwa. Di ba? Kaninong kaluwalhatian ng ano ang itinuturo. Di ba? I and my Father are one. Di ba? Yung ibang mga ano, ako mga minamahal. Ako po ay ano, binaril. At ako po mga minamahal ay hindi po tinablan. Kahit yung ano yung asawa niya, saka yung mga niya, pag yun na nangangaral, nagsasalita. Ang ating po minamahal na pastor, mga kababayan, ng miracle ng ating minamahal na pastor. Di ba? Oh, hindi po ba, no, mga kapatid? Bakit? Ang hinahanap ay mga kaluwalhatian nila, hindi kaluwalhatian ng Diyos. Dahil kung ang Diyos mismo ang nagsugo sa mga taong ito, kaluwalhatian po ng Diyos ang hahanapin nila. Di ba, no, mga kapatid? Kamusta po sa atin pong dating sinasamahan, mga kapatid? Ano po? Ito isa sa nakalulungkot na makita Ano po? Ah, maraming mga awit na pang-ukol sa Diyos, no? Mga ukol sa Diyos na awit. Mga kanta na ano na para sa Diyos, no? Kaluwalhatian ng Diyos dapat ang napupuri. Pero ang background video yung kuya, ano po, si KDR. Makikita mo, no, yung lyrics ay tungkol sa Diyos, pero ang nasa background ay kung ano-ano mga pinagagagawa ni KTR. Ano po implication noon, mga kapatid? Ano ang nagiging implikasyon pagka ganun? 'Di ba? Awit na ukol sa Diyos, tapos ang pinapakita yung mga pinagagawa mo. Sino ngayon ang naluluwalhati? Ang sasabihin nyo, yan ika ay ginagawa para sa karangalan ng Diyos. Hindi ganun na nangyayari. Ang napupuri, yung nakikita mo sa video. 'Di ba? Ang tawag po dyan, mga kapatid, is visual aid. 'Di ba? Meron silang visual aid, no? Sa iyong pagbabalik, dapat si Kristo yung sa iyong pagbabalik. Pero yung pinakita, yung pagbabalik sa lugar na yun ng ni Kuya. Paano kaya yun? Di po ba? Hindi ba parang nagiging mind control na po yung ganyang dating na yan? Nagtatanong lang naman po. Ano po? Kasi isa sa natatandaan ko po, sa panahon po ni kapatid na Eli, ano po, alam nyo, as much as possible, gusto ko sanang iwasan yung mga ganitong pananalita na sa panahon ni Brad Eli, sa panahon ni Brad Eli, kasi sasabihin ng iba iba na kasi ngayon, 'di ba? As much as possible, gusto ko sanang iwasan 'to, kaya lang hindi ko maiwasang ikumpara Hindi ko maiwasan Bakit? Kasi ang paniniwala ko, yung diwang na ituro noon sa Diyos. So kung diwang sa Diyos 'yon, dapat makita ko pa rin 'yon ngayong diwa na 'yon, na sa Diyos. Kaya lang hindi po gano'n na nangyayari, ibang-iba na. Ano, sabi nga ni ni Renz Berano, "Iba na, ibang-iba ka na nga." Hello kuya, ibang-iba ka na. Minsan alam niyo kung makakausap lang talaga 'yan si KDR, gusto ko sana sabihin talaga, "Kuya, ibang-iba ka na ibang-iba na." 'No, sa panahon na si Brad Eli pa ang gumagabay sa'yo, nung tinuturuan ka pa ni Brad Eli, talagang makikita mo ginagaya mo yung estilo niya. Sumisigaw ka din. Ngayon hindi mo parang hindi mga kapatid, mga kababayan, 'di ba? Parang hindi na ganyan ba ang ganyan ba ang natutunan mo, 'di ba? Ewan ko po sa inyo, mga kapatid, pero sa panahon ni kapatid na Eli, babalik tayo doon sa no, sa awit na para sa Diyos, na ukol sa Diyos. Alam ko sa'yo nag-compose noon, kaya siguro may karapatan naman siya ilagay, composed by Kuya Daniel Razon. Pwede naman yun, mga kapatid. Kaya lang problema, buong
awitan ay awit na sa Diyos, pero ang pinapakita yung mga pinagagawa ni KDR. Hindi ka ba naaalibadbaran yan? Na para tuloy lumalabas dun sa nakikita ng mga tao, ikaw gumagawa ka ng mabuti, talagang pinapakita yung mayakap sa mga kapatid, sa mga may sakit. Parang hindi ko alam, mga kapatid, parang sa panahon kasi ni Brad Eli, may ganyan din naman. Alam nyo, sa panahon ni Brad Eli, dumadalaw din siya sa mga dumadalaw din siya sa mga babaeng bao. Alam niyo yun, nagpapaabot din siya ng mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo, mga ganyan. Pero hindi ganyan na laging pinapakita buong pasalamat, puro AVP na gumagawa ng mabuti, nakikipagkamay si KDR, gumagawa ng mabuti. Para tuloy lumalabas, bini-brainwash yung mga nanonood na paulit-ulit pinapakita, gumagawa ng mabuti si KDR. Anong gusto niyo sabihin? Parang gusto sabihin nyo na itong kuya na to ay mabait. Diba ganyan? Ganyan ang gusto nyong ipakita sa tao. Pero hindi ganun ang sabi ng Panginoong Kristo. Ang humahanap ng kaluwalhatian nang sa kanya'y nagsugo, ang gayon ng totoo. Ano ibig sabihin? Yung humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. No? Sabi kasi ng Panginoong Kristo, ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos, ang gayon ay totoo. Anong ibig sabihin? Pag ang humahanap ay hinahanap niya kaluwalhatian niya, no, sa yung naluluwalhati, hindi totoo yon. At kung papaanong ang sinugo ng Diyos, ang gayon ay totoo, sabi ng Panginoong Kristo, sa kanya'y walang kalikuan, asahan mo na yung mga tao na ang hanap ay kanilang sariling kaluwalhatian, puro mali-mali ang maituturo niyan. Diba, no, mga kapatid? Kaya alam nyo, mga kapatid, criteria pa lang ng pagkasugo, makikita mo na bagsak tong mga to Hindi mo masasabi na itong mga ito ay sinugo ng Diyos. Bakit? Ang gusto nila, yung sarili nila yung maluwalhati, hindi ang Diyos Hindi po ba, mga kapatid? At yan, mag-iingat po kayo sa mga ganyan. Bakit? Sinabi ng Panginoong Hesukristo, magsisibangon o maraming lilitaw na mga bulaang propeta, ililigaw ang marami. Yan. Yan ang mga mangangaral na masama. Pero balik tayo. Ang tanong, sino po, mga kapatid ang may karapatang mangaral? Sino? Yung sinugo ng Diyos. Ano po? At ang sinugo ng Diyos, hindi yan sarili niya ang kanyang ipinangangaral, kundi ang ipinangangaral niya yung kaluwalhatian nung sa kanya'y nagsugo. Kaya pag nakakita kayo ng mangangaral, sarili niya, tinuturo niya, sarili niya, siyang naluluwalhati. Hindi yan sa Diyos. O ngayon, hanap tayo ng mga tao na sinugo ng Diyos, mga kapatid, para masabi natin na sila ang may karapatang mangaral. Basahin natin sa Lucas 4 at 18. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Kaya ang unang-unang sinugo ng Diyos, lalong-lalo na sa panahon natin, mga kapatid, para mangaral ng salita ng Diyos, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung Panginoong Kristo na sinugo ng Diyos para mangaral, siya po ang kauna-unahan o siya yung pangunahin na may karapatang mangaral. Di po ba, na mga kapatid? Sabi ng ating Panginoong Kristo yun Ako'y pinahiran niya upang ipangaral ng mabubuting balita sa mga dukha. Kaya alam nyo, kahit ang Panginoong Kristo, hindi rin siya nagpresenta alsado di ba? Hindi niya rin ipinresenta yung sarili niya Bakit? Sinugo siya ng Diyos para mangaral. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Kaya kahit ang Panginoong Kristo man, sinugo ng Diyos. Kaya alam nyo, hindi ka pwedeng mangaral basta-basta kapag hindi ka sinusugo ng Diyos.
Ano, nakabasa ka lang ng 3 talata, sugo ka na ng Diyos, mangangaral ka na ng Diyos, 'di ba? Kabisado mo lang yung Biblia. Merong isa diyan, 'di ba, nangangaral, kabisado niya daw ang Biblia, kaya siya yung dating tagabasa ng kapatid na Eli, kabisado niya daw ang Biblia, kaya ngayon nangangaral na. Siya na ang mangangaral sa kanilang iglesia, 'di ba? Meron na siyang itinatag na sariling iglesia. Meron namang isa diyan, ano, assistant siya ng kapatid na Eli noon, no, nung nabubuhay pa si Brad Eli, at ngayon naman ay ano na, gumawa lang ng 2 video niya na tinutuligsa si KDR, at ngayon siya na ang ano, ang leader doon sa kanilang bagong tayong iglesia. 'Di ba? Eh, mga kapatid, hindi po gano'n, eh. Hindi hindi ka magpepresenta sa sarili mo na ikaw ay mangangaral ka na ng Diyos o leader ka na nilagay ng Diyos, hindi. Bakit? Dapat suguin ka muna ng Diyos. Hindi yung magiging mangangaral ka muna bago ka suguin, hindi. Mauuna yung pagkasugo. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, sinugo siya upang ipangaral ang mabubuting balita. Hindi po ba gano'n 'yun, ano, mga kapatid? Sana maliwanag po ito. Ang pangunahing sugo ng Diyos sa panahon nating ito para mangaral po sa atin, sino po 'yon? Ang atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya alam nyo, dapat bilang sugo ng Diyos o mangangaral ng Diyos, si Kristo ang ano, magiging parang ehemplo ng mga mangangaral ng ng Diyos. Ano, mga kapatid? Siya dapat ang magiging ano, parang pinaka ano, basehan ng pagiging mangangaral na sa Diyos. Bakit? Siya kasi ang pangunahing isinugo, para mangaral, 'di po ba? Balikan nga po natin, mga kapatid, yung nasa Hebreo. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan. So, nagsalita po sa panahon nating ito ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Ayan, mga kapatid. Kaya ang unang-unang may karapatang mangaral sa ating magkakapatid, mga kapatid, kung gusto niyo pong makinig sa mangangaral na sa Diyos, ang unang-una niyo pong pakikinggan, mga kapatid, si Kristo. Ano po? Ang una-una po nating pakikinggan ay si Kristo, mga kapatid. Ewan ko po kung naiintindihan niyo po ito. Ano po? Kasi marami ngayon, binaliwala na yung sinasabi ni Kristo. 'Di ba? Bakit? Kasi yun ay utos ng kanilang mangangaral o ng kanilang leader. Kahit balewalain nila yung sinabi ni Kristo. Meron ako kilalang mga ganyan, Sinabi na ng Panginoong Jesucristo, pero para sa kanila ay hindi pa rin. Hindi pa rin yung sapat. Tingnan niyo, eto. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ganito, mga kapatid. Sa 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Ano pong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo na may karapatang magturo at mangaral sa atin, anong sabi niya? Huwag niyong tatawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Ano, mayroon akong kakilala, "Ayan ika ay hindi ganyan 'yan. Dapat diyan ika ay binabasa sa pamamagitan ng espiritu." Anong binabasa sa pamamagitan ng espiritu? Bugok, 'no? Anong sinasabi mo na dapat basahin 'yan? Ang liwanag na sinabi ni Kristo, huwag niyong tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Pinaliwanag na 'to sa atin, 'di po ba? Ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng tungkol sa pananampalataya. Kaya pagdating sa pananampalataya, ano po, ang tatawagin mong ama, yung ama na nasa langit. Di po ba? Matigas ang kukote mo. Di ba? Nagpapatawag ka pa rin na ama. Ayan, maraming mangangaral ngayon, nagpapatawag ng ama.
At doon naman sa iba, kailangan daw basahin ito spiritually. Basahin mo sarili mo spiritually. Baka masyado ka ng nagmamarunong, 'di ba, mga kapatid? Pero yan po, ang Panginoong Kristo ang nangangaral Aral niya 'to sa atin, mga kapatid. Kaya alam niyo kung meron man tayong pakikinggan sa panahong ito, ano po 'yun, mga kapatid? Ang unang-unang pakikinggan po natin ang atin pong Panginoong Kristo. O ngayon, ano ngayon ang nangyari? Basahin natin ang Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayun naman pala, mga kapatid nung ang ating Panginoong Kristo aakyat na po sa langit, kasi siya yung may karapatang mangaral dahil siya yung isinugo ng Diyos para mangaral Ano ngayon ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Sabi niya doon sa mga apostol, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Anong ginawa po ng Panginoong Kristo na mangangaral? Ano pong ginawa niya? Nagsugo po siya ng mga apostol. Kaya alam niyo, ang pakikinggan po natin, pangunahin ng ating Panginoong Kristo at ang mga apostol. Yan. Yan po ang legit, lihitimo na may karapatang mangaral. Ano po, mga kapatid? Paano po yun? Wala na po ang mga apostol. Ano po? Yan. Tanungin natin, natigil ba ang pangangaral ng salita ng Diyos nang mamatay na ang mga apostol? Ayan, nang pagpahingay na sila. Kasi baka sabihin natin, teka, ibig mo bang sabihin wala nang mangangaral sa atin? Basahin natin. Mateo 24:14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. O again, mga kapatid ito, ang nagsasalita po ulit dito ay ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid? Ang sabi po niya, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano po mauuna, mga kapatid? Yung wakas o yung pangangaral ng ebanghelyo? Ano po? Ang huling-huli kasi yung wakas na Kaya nga wakas na yun 'di ba? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Hanggang sa punto na bago magwakas, may nangangaral ng ebanghelyo. Bakit? Sabi ng Panginoong Kristo ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, may nangangaral po hanggang sa punto na bago dumating ang wakas. Kasi sabi ng Panginoong Kristo, kung magkagayoy darating ang wakas. Ibig sabihin, bago magwakas, tuloy-tuloy pa rin ang pangangaral ng ebanghelyo. Hindi po ba gano'n mga kapatid? Kaya ito, hula ito ng ating Panginoong Kristo. Sino mangangaral kung gano'n? Kung gano'n pala na ang pangangaral ay tuloy-tuloy kahit na namatay na ang mga apostol, sino mangangaral po sa atin? Ayan, balikan natin yung Mateo mga kapatid Basahin po natin itong maigi. Sabi po sa 28:19, dahil dito, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito,
ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Aba, napansin niyo po ba ito mga kapatid? Sabi ng Panginoong Kristo, sasamahan niya yung mga apostol, yung kausap niya ditong mga apostol, sasamahan niya hanggang sa katapusan ng panahon. 'Di ba, no? Napansin niyo po ba 'to mga kapatid? Sabi ng Panginoon Kristo 'to eh, sasamahan ko kayo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Anong ibig sabihin mga kapatid? Tapos na po ba ang panahon? Hindi pa. May panahon pa eh. Nag-e-exist pa ang mga panahon eh. Po ba? Anong ibig sabihin? Hanggang ngayon pala sinasamahan ng Panginoong Kristo ang mga apostol. Anong ibig sabihin? Di ibig sabihin nito hanggang ngayon po mga kapatid, nangangaral ang mga apostol. Hindi po ba gano'n ano mga kapatid? Totoo naman eh. Totoo naman eh. Ang nangangaral po sa panahon natin ngayon, mga apostol pa rin eh. Hindi po ba? Kaya nga, sinasabi natin, ang sabi po ni Apostol Pedro, oo, di si Pedro yung nangangaral sa atin. Pag binabasa natin yung sulat nila, hindi po ba mga kapatid? O ito basahin natin. Ikalawang Tesalonica 2:15. Kaya nga, mga kapatid, mangagpakatibay kayo, inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Tignan nyo mga kapatid, sa pamamagitan ng sulat, nakakapagturo pa rin ng mga apostol. Kaya nga sabi ni Pablo, panghawakan nyo yung itinuro sa inyo Yung itinuro sa inyo, maging sa pamamagitan ng salita namin o maging sa sulat namin. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin nito, natututo tayo at naaaralan tayo ng mga apostol hanggang sa panahon nating ito. Kaya sila pa rin ang pakikinggan po natin. Mga kapatid, doon sa mga nawalan ng pag-asa na paano na ngayon? Wala nang mangangaral dahil pinagpahinga na si kapatid na Eli. Mga kapatid, ang mangangaral na isinugo ng Diyos, nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Unang-una po doon ang Panginoong Kristo. Di panghawakan natin yung aral ng Panginoong Kristo. Tama po ba? Yung mga aral na itinuro ng mga apostol, panghawakan natin yung mga aral na itinuro ng mga apostol. Bakit? Sa pamamagitan ng sulat, napapangaralan pa rin tayo ng mga apostol. Ang totoo, sabi nga ng kapatid na Eli, di ba? Wala naman ako sarili kong aral eh. 'Di ba? Wala naman akong sarili kong turo. Hindi ako nangangaral o nagtuturo ng sarili ko. Bakit? Dahil lahat ng sinasabi ko sa inyo nakasulat sa Biblia. Kaya nga anong sabi ng kapatid na Eli sa atin, mga kapatid? Ang sabi niya, Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. Di po ba mga kapatid? Pwede pa rin po ba tayong mapangaralan ngayon ng mga apostol? Pwede. Sa papaanong paraan? Basahin natin yung mga sulat nila. Di po ba? Matuto tayong magbasa mga kapatid. At yung sinasabi ng mga mangangaral sa atin na nangangaral kuno, ihambing natin kung yung sinasabi ba nila ay nakasulat o kasang-ayon ba ng itinuro ng mga apostol. Kasi yung mga apostol, sila ang lehitimo na mangangaral sa atin. Sila ang lehitimo na pwedeng magturo sa atin. Kaya nga alam nyo, tamang-tama yung sinabi ni Pablo eh. Anong sabi ni Pablo mga kapatid? Balikan natin yung Galacia 1:8. Ito, basahin po natin. Galacia 1:8. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Tamang-tama itong diwa na sinasabi ni Pablo. No? Bakit alam kasi ni Pablo, ang may karapatang mangaral sila eh. No? Sila ang binigyan ng Diyos ng Panginoong Kristo
ng karapatan na mangaral. Kaya dapat lahat ng aral na tatanggapin natin, mababasa natin sa sinabi ng Panginoong Kristo, sa sinabi ni Apostol Pablo, at sa sinabi ni Apostol Pedro. Kapag meron kang aral na sinusunod ngayon na hindi naman yan ang sinabi ni Pablo, hindi yan ang sinabi ni Kristo, sabi ni Pablo, itakwil nyo yan. No? Ang linaw po, no, mga kapatid. Kaya sa panahon nating ito, mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Bakit? Meron tayong mga mangangaral na panghahawakan natin na lehitimo. Babasahin lang natin yung sulat po nila. Di ba? Yan ang ginawa po sa atin ng kapatid na Eli. Binabasa niya yung nakasulat. Kaya nga anong sabi? Pag nagtanong ka sa kanya, o sige, basahin natin sa ganito. Di ba? Pag nagtanong ka sa kanya, basahin natin sa ganito. Di ba ng mga kapatid? Hanggang ngayon, nakakapangaral si Kristo. Pag kami bumabasa, hanggang ngayon, nakakapangaral ang mga apostol. Ang totoo naman talaga sa pamamagitan ng pagbabasa dun sa nakasulat, nakakarating ang mga apostol sa apalit. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 2. Talatang 15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Paano? Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo pala sa pamamagitan ng salita ang mga apostol. Nung buhay sila. Ngayon patay na sila, makakapagturo pa ba sila? Pwede pa rin. Sabi niya, panghawakan ninyo ang mga bagay na sa inyo itinuro sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kita nyo? Ayan, may doktrina para sa inyo si Kristo. Walang kulang kahit isa. Gusto nyong matutunan, direkto, galing kay Kristo, itinuro sa mga apostol. At ang mga apostol isinulat naman, babasahin lang ni kapatid na Soriano. Wala tayong ibang guro na papakinggan, si Kristo lang. Si Kristo ang nagturo, itinuro sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Isinulat naman ng mga apostol bago sila mamatay. Ang sulat na ay kinasiyahan ng Espiritu Santo nakarating sa ating panahon. At sa ating panahon, ang pag-asa nating maligtas ay basahin ang sulat ng mga apostol. At sa pagbasa, sundin ito at tuparin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dito tayo magbatay ng anumang gagawin natin sa relihiyon. Mag-aabuloy ka, gagastos ka, mananalangin ka, ikaw ay magpipinitensya kung meron man, ikaw ay, kung ano man ang gagawin mo sa relihiyon, dapat tingnan natin sa nakasulat, sapagkat ito ang aral ni Kristo. Ipinasulat para wag mawala, para wag makalimutan, nakasulat. Ganito. Diba ng mga kapatid? Scrutinize po natin. Bantayan din po natin yung mga nagsasalita sa atin kasi wala tayong kasiguruduhan kung sinugo ba yan ng Diyos o hindi No? Malalaman mo kung yan ay sa Diyos, no? Malalaman mo kung ang sinasabi niya ba ay galing sa Diyos, kung ang sinasabi niya ay sinabi ng Panginoong Kristo at sinabi ng mga apostol. Yan. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Hahanap po ba tayo ngayon ng ibang bagong aral na magtuturo sa atin ng hindi nakasulat sa Biblia? 'Di ba? Sasabihin, ang Biblia ay ano na yan, lipas na yan. Yan ay ay tapos na. Hindi totoo yun. Bakit? Sabi ni Kristo sasamahan niya yung mga apostol hanggang sa panahon ng kawakasan Anong ibig sabihin? Kung hanggang ngayon mangangaral sa atin ang mga apostol, kinakasihan pa rin yun ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung mga sulat nila hanggang sa panahon ng kawakasan, aplikable yun. 'Di ba? Sasabihin ng iba, hindi na aplikable yan. Yan ikang aral sa mga taga-Korinto, ay mga pagpuputol ng buhok, yan ay customary, nang nila yan. Ewan ko sa inyo. Diba, basta ako, kung ano yung sinulat ng mga apostol, kung ano yung sinabi ng Panginoong Kristo na nakasulat sa Biblia, yun ang alam ko na lehitimo na dapat po nating panghawakan. Ayan. Sana maliwanag ito, mga kapatid, no?
At sana maging maingat po tayo sa panahong ito na maraming mangdaraya, no po? Maraming mananamantala, ano? Hinulaan yan ng ating Panginoong Kristo. Isa ito sa pinanghahawakan ko, mga kapatid, na nakakatakot talaga pag hindi mo to alam Bakit? Sabi ng ating Panginoong Kristo, 'di ba? 24:11, ang sabi niya dito, magsisibangon ang maraming bulaang propeta. Marami to, mga kapatid. Ano? At kanilang ililigaw ang marami. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Sana samahan tayo ng Diyos palagi at sana'y wag po kayong makakalimot na humingi ng tulong po sa Diyos. Sa tuwina, basahin natin ang mga sulat ng apostol, sulat ng ng mga ah, inutusan ng Diyos na magsulat, mga salita ng ating Panginoong Kristo. Yan ang bulayin natin palagi dahil pag yan ang pinanghawakan po natin, hindi po tayo maliligaw. Dahil sila ang sinugo ng Diyos para mangaral. Ang gagawin lang po natin, maging sa panahon ng kapatid na Eli, sinasabi po niya yan. Ang gagawin po natin sa panahon nating ito, tayo ay magbabasa. Huwag kayong meron ako kasing shout out pala dun sa mga dati kong kasama sa pagkamanggagawa. Eto, hindi niyo ako mapapabulaanan dito dahil meron akong kopya nito ng conversation natin, 'di ba? Meron akong kilala dati, manggagawa pa naman. Sabi niya, kasi nag-usap-usap kami. Tapos, yun nga, yung time na yun, medyo nakikita nila na nagpo-post na ako sa social media na medyo meron na akong duda. Tapos, tinatry nila na i-convince ako o pakinggan yung side ko. Tapos, nung sila na yung nagsasalita, merong isa dyan na nag-worker. Mahiya ka nga sa sarili mo. Nagmamanggagawa ka pa naman. Sabi niya, ako wala na akong tanong-tanong kay kuya dahil alam ko maririnig ko rin naman sa mga darating na araw yung mga tanong ko. Tapos ayun, okay lang yun dahil wala namang kaso masyado yun. Pero meron pa siyang isang sinabi. Kaya sabi niya sa akin, sabi niya doon nag-uusap-usap kami. Sabi niya, kaya ako, hindi na ako particular sa Biblia Sabi niya, hindi ko na inaano yung Biblia. Basta ang alam ko na lang, pag-ibig. Yan, sabi niya. Pag-ibig, pag-ibig. Yan. Kasi daw, ang turo daw ng kuya nila ay, ang kinauuwian ng lahat ay pag-ibig. Kaya pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Diba? Ang kapal-kapal ng Biblia, tapos pag-ibig ang pag-ibig lang, kahit hindi mo na alam yung mga ibang mga nakasulat sa Biblia. Ganun ba? Wala ka nang pinagkaiba sa born again. No? Sabi ng born again, babasahin ko sa iyo ang kaligtasan, isang sa talata lang. No? 1:3-16. 'Di ba? Sabi nga ng kapatid na Eli noon gupitin mo na yung 1:3 tapos tapon mo na Biblia mo, 'di ba? Ganon din ang diwa ng isang nakausap ko manggagawa no? Manggagawa ka pa naman, nakakahiya ka. 'Di ba? Nakakahiya ka dahil alam mo 'yan sa panahon na tayo ay nagmamanggagawa pang magkakasama, alam mo na tinuturuan tayong magbasa ng Biblia, sumaulo ng mga sitas ng Biblia. Kapal ng mukha mo ngayon, sasabihin mo, wala na si kapatid na Eli, ang sasabihin mo, hindi na kailangan yan, yung mga sitas-sitas na yan, hindi mo na tinatandaan. Sabihin mo nga yan sa panahon ni Brad Eli, na hindi mo na kailangan tandaan ng sitas, di ba? Di ba sabi ko nga sa inyo, yan si Brad Armin Buluntad, yan ang sa akin, nagturo sa amin dati. Talagang kailangan kabisado mo yung yung mga talata, no? Oh. Ang alam ko pa nga merong time na parang hindi ka didistino pagka hindi mo kabisado yung Tapos ngayon, pag-ibig na lang. Hindi ba't pag-ibig yun? Nakabisaduhin mo yung sitas ng Biblia? Hindi ba pag-ibig yun? Hindi ba pag-ibig yun? Kabisaduhin mo ang salita ng Diyos? Tinan mo, yung kanta na kinakanta madalas ni kapatid na Eli.
I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I'll read again, right from the start. Love letters straight from your heart. Tingnan mo, di ba? Madalas kinakanta ng kapatid na Elian. Kaya nga sabi niya, nakabisado niya yung talata sa Biblia. Eh. Bakit? I memorize every line. I kiss the name that you signed. And darling, I'll read again. Right from the start. Love letter. Kasi sabi ng kapatid na Eli, ang Biblia parang ano yan, love letter ng Diyos yan sa tao. Di ba? Yung kanyang mga ipinasulat na salita. Eh dahil sa pagmamahal niya sa atin. Di ba? Gusto niya tayong maligtas. Sabi sa Biblia, ibig niya lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ipinasulat yan. Tapos sasabihin mo, hindi mo kailangan basahin na at pag-ibig na lang. Umiinit ulo ko sa'yo ah. Hindi mga kapatid. Talagang ano eh. Ayoko lang talaga minsang ano eh. Magkikibo sa mga ganyang bagay. Pero hindi kasi ganyan ang diwang natutunan ko eh. Kaya kung minsan nakakagalit. Minsan hindi mo iiwasan na ano eh. Na magalit sa mga ganyang mga tao eh. Na para bang ano. Bigla na lang itinakwil yung narinig nila noon. 'Di ba mga kapatid? Kaya, ayan, pasensya na po kayo, mga kapatid. Siguro hanggang dito po muna at sa susunod, pag-aralan po natin, mag-aral pa po tayo ng ibang mga paksa. Meron po akong mga naka-ready dito na mga bagay na magandang talakayin po natin. Ayan, sana nagustuhan niyo po mga kapatid ang ating pinag-usapan, ang ating tinalakay sa pagkakataong ito. And again, wala po akong anumang personal na galit sa kanino pa man. Ibig ko lamang pong magsalita at magsabi ng side ko at kung ano yung naiisip ko po, mga kapatid, na nakasulat sa Biblia na nababasa ko, na natutunan ko po noon. Ayan. At bahala na po ang Diyos, mga kapatid. Samahan po sana kayo ng Diyos, mga kapatid, sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa inyong pang-araw-araw. At ingatan po nawa ang bawat isa po sa atin. Salamat po sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.